Naging malapit ho ang loob ko dahil mabait siya. Pinagluluto ko, pinaglalaba. Lahat ng ginawa ko naman, nagpakuha ng cellphone. Hanggang ngayon po, hindi pa ako nababayaran. Siya raw ay karelasyon po ninyo. Bakit mo naman daw siya blinak? At parang gustong-gusto ka na niyang makausap. Kasi nga po, wala pa akong cellphone. Porque hindi ko naibigay yung pambili mo ng cellphone, blinak mo agad ako. Wala pong nangyari sa inyo, Sir Wala John? po. Meron po, ma'am. Nandun kami sa Palmera, ma'am. John, willing ka ba pumunta dito bukas para makausap mo rin si Attorney JV? Sige po. Ano bang gusto mangyari ni Ma'am Crescencia? Ang gusto ko, Sir Rafi, Ma'am. magkasundo po kami, magkaayos. Tungkol sa kung pwede ho niya kung bigyan din ho ng mga nagastos ko sa kanya sa pag-aabroad niya kung sakali po, sir. Okay. So meron po kayong mga nagastos sa kanya. Opo, So sir. ano yung mga nagagastos niya? Ang pagkakaintindi ko, Sherry. So, Idol Rafi, gusto niya una bawiin sa yung mga lahat, nagastos niya. siya po ay nagsanla ng mga alahas at ang pinaka-worst, Idol Rafi, yung bahay po nila na isanla po para lang po dito kay John Russell. Kasi ang sinasabi po ni John Russell, aalis nga daw po pa ibang bansa. Okay, so hindi pa nakaalis. Okay, at ngayon, itong si Ma'am Crescencia, nakapagsanla na ng mga ari-arian at naibigay dito kay Russell nang sabi ni Russell gagamitin para pag-abroad. So, hindi pa Opo, naka-abroad. tama po, Okay. Idol. At ngayon, ito naman si Russell ay dinideny niya na meron silang relasyon ni Ma'am Opo. Crescencia o hindi sila magkakilala, yung bang gusto niyang palabasin. Opo, actually, Idol Rafi, ang tawag nga po ni John Russell sa kanya kahapon is nanay. Pero ni-recognize ba ni John Russell na magkakilala sila? Yes po, nagkakilala daw po. Pero ang sinasabi niya lang po, tumutulong-tulong lang daw po sa kanya si Nanay Crescencia pero wala po silang relasyon. Naisanla niyo po yung bahay ninyo. Magkano po yung pagkasanla niyo? Sinala ko lang po ng 40,000 nun. 40,000. Ito yung rights na bahay, Sherry. Saan bahay po ito, ma'am? Sa Marikina po, sir. At lahat po ng perang yan na napagsanlaan ay ibinigay niyo po kay Russell. Nagastos ko namin nung pumunta po siya ng Maynila na birthday ho niya kasi noon, sir. Naghingi po ng regalo. Cellphone po ang hiningi sa akin ng birthday niya. Ganun pa man, sir. Naisala ko po yung para makauwi siya. Nangupahan ho kami kasi ng sa Sandigan, bayan, ng ilang araw lang po. Pag-uwi ho niya, sir, gusto niya makabili ho ng cellphone. Kaya sinala ko po yung ng 40,000 lang. At yung 40,000 ipinambili mo lahat ng cellphone niya? Hindi po, sir. Binayad mo sa upa ng kwarto na inupahan ho. Dahil doon ho kami tumuloy dahil hindi naman ho pwede, sir, doon sa bahay ko na ko sa bahay pero ko. ma'am, so sinala mo yung 40,000 kasi sabi niya bibili siya ng cellphone kasi birthday niya. So ngayon, hindi niyo po nabili ng cellphone. Opo. Pamasahe po niya yung iba, sir. Pauwi sa... Pero nabili niyo po yung cellphone. Nabili daw po ba nanay yung cellphone? Opo, yung nung Pero... At meron po kayong resibo doon sa cellphone na nabili niyo mula sa isinanlan yung bahay. Idol Rafi, napakarami po ng resibo po ni nanay dito. As sa inyong mga pinapadala po is 1,000, 4,000. Okay. So mapapadali tayo. So meron mga ebidensya diyan si nanay na nagpapadala siya doon kay Russell. Ano ba to? Through bank to bank o yung pera padala, Idol Rafi. At pangalan talaga mismo ni Russell? Opo. Ni John Russell. Mr. John Russell, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Parang lumilitaw na pinagsamantalahan niyo po itong sinanay. Totoo ba? Hindi po, sir. Hindi po, Sir Rafi. Maganda po kasi yun, Sir Rafi. Kaya po, pinatulfo ni nanay. Ay, actually po, wala po talagang kami. Siguro po misinterpret lang po niya lang po yung pagiging mabait ko siguro sa kanya minsan. Yun lang po. Pero wala po talagang kami. Hindi ko po siya niligawan. Ayun po. Kasi hindi yung mo siya niligawan at wala talaga kayo? Wala po talaga. Kung wala po talaga kayo, sir, bakit kayo nag-upa ng bahay? Hindi po kami kasi yung sabi niya, sir, nung birthday ko, may bibigyan raw siyang regalo sa akin, sir. Ay sabi ko, nay, wala naman pa akong matitirahan, wala akong matutulayan. Ang sabi po ni nanay,
siya na daw bahala sa boarding. Kaya doon po kami tumira. Basta saglit lang po yun, sir. Kaya nga po, pinagsasamantalahan niyo siya. Kasi bakit mo ididiga sa kanya, ihirit sa kanya, yung bang, nay, wala ako matitirahan? Ay, hindi Of po, course, sir. itong isa, na thinking na talagang merong kayong relasyon, then kinulang kanya ng matirahan. Hindi po, sir. Kasi nasa Isabela Kasi pa ako. sir, kung wala ka talagang intensyon na perahan siya, hindi ka magpaparinig sa kanya. Di ba? You are banking on her weakness. Yung weakness niya yun ay, siyempre, siya matanda at nagkagusto sa'yo. So sana, sir, hindi ka na nagpaparinig sa kanya para hindi siya nakapaggastos tuloy. Nagsanla siya ng kanyang bahay at binili kanya ng cellphone at ang dami pong mga resibo na magpapatunay na siya po'y nagpapadala ng pera sa iyo. Ngayon, sir, kung talagang wala kayong relasyon o wala ka talagang balak na lokohin siya, perahan siya, sana po, sir, hindi niyo po tinanggap yung mga padala. Oh, sorry, sir. Pero, sir, kasi, sir, sir, yung birthday ko po kasi, sir, yung tinutukoy ni mama na ni nanay na nag-live-in daw kami, nasa Isabela ho ako nun, sir. Ang sabi niya po, sir, may ibibigay daw po siyang regalo sa akin. Hindi naman po nanghingi sa kanya ng kung ano. Siya na po mismo nagsabi na may regalo daw po siya sa akin. Hindi naman Kaya, yung... Sandali po na yan, sandali po. Alam mo, sir, okay. Yung bang pagpaparinig mo sa kanya... Ay, sir, hindi po ako nagpaparinig, sir, sa kanya. Nay, sige, pag-usapin natin silang dalawa. Nay, kausapin niyo daw po si John Russell, Nay. Okay lang naman sir. Hindi siya kung makahingi man siya ng tawad sa akin, patatawarin ko naman, sir. Yes po. Pero yung yung gastos na po, mabayaran niya ako para may balik ko rin po yung mga nahiram po. Saka sa, yun ang inihingi ng anak ko, yung naisala ko yung bahay, siya ang nagtubos ng bahay. Ipinababalik sa akin po yung anak ko. Okay. Sir John, nandiyan pa ba sa yung cellphone? Sir, wala na po. Sinawala po yung cellphone, sir. Hindi, sir. Naiwan ko po sa bus. Ganito po yung, sir. Kasi nung birthday po niya, talagang sabi ko, gusto ko pumunta sana sa kanila. Sabi niya, siya na lang pupunta. O sige, wala siyang pamasahe. Sabi ko, sige, padala na, sumakay ka na lang ng UB para siyempre nangako rin naman ako. Hindi ko naman akalain na ganun Sabi niya, wala matutuluyan. Alangan naman, sir, Rapi na sa bahay ko dadalhin. Kaya, dun siya tutuloy. Ayaw ko naman po, sir. Kaya sabi niya, umupa ako ng kwarto. Kaya umupa ho ako sa Sandigan. 3,000 isang masasabi mo buwan doon, lang. John? Nay, hingi po akong pasensya, Nay, kung ano man pong nagawa kong mali sa'yo. Kung nabalak man po kita kahapon, pasensya na po. Alam niyo naman po, binabalik ko rin po agad yung pagkakabalak ko po sa inyo sa Facebook, sa Messenger. Hindi Kaya sana, humingi po akong pasensya, Nay. kung binak mo ako, di sana nagsabi ka na lang ng maayos sa akin. Dahil ako, alam ko na hindi na ako aasa na i-chat mo pa dahil alam ko na nasa utak mo yun Kaya nga, Nay, di ba nag-usap na tayo, Nay? Alam mo, Nay? pag nakaalis ka, sigurado, nga ako talaga, wala. Hindi, di ba nag-usap na po tayo, Nay, na? Kasi di ba po nag-usap na po tayo, Nay? Pag makakuha pa ako ng cellphone po, chat po kita. Oo, Di ba sabi ko po sa inyo, kukuha pa ako ng cellphone, mag-uutang pa ako ng cellphone sa home credit para ma-chat lang po kita, di ba? Kakasabi ko lang po sa inyo nun. Tapos ang kakasabi ko po sa inyo, buwan-buwan po, papadala po ako sa inyo. Oo nga, nakakuha ka nga ng pambili mo ng cellphone. Hindi pa po ako nakakuha ng pabiling cellphone, Nay. Nay, napadala niyo po siya ng pera ng pambili ng cellphone, sabi niya, tama? Kasi po, sir, wala po. Ngayon po, sir, wala po, sir. Noong 2020 pa po yun, sir. Pero, sir, ina-admit mo na maraming beses na sinari na pagpadala sa iyo ng pera. Ay, namin ko naman po yun, sir. Pero yun, sir, hindi ko po hinihingi yun lahat, sir. Kusa niya pong binibigyan at Kaya nga, sir, hindi mo nga po hinihingi yun. Yes, sir. Pero, siyempre, yung bang pagtanggap mo ng pagtanggap ng pera sa kanya, nandoon na po yung intensyon na lokohin siya dahil wala ka naman pala talagang gusto sa kanya. Hindi po, sir, kasi... Wala naman pala talagang gusto ka sa kanya, wala akong pagpapahalaga sa kanya, then sana hindi mo pinagtatanggap yung pera na hindi ko kailangan yung perang yan. Sir, magtrabaho ka, magbanat ka ng buto, sir. Sir, nung una pa lang po, sir, sinabi ko na po sa kanya, sir, nanay ko lang po talaga yung turing ko sa kanya. Sinabi ko na po sa kanya yun, sir. Tsaka alam niya pong may girlfriend pa ako nun, sir. Ang sinasabi naman po ni Nanay Crescencia, kaya niya po sinasabi na may relasyon sila, gawa po ng may nangyayari naman daw po kasi sa kanila. Kung baga ginagawa... Yun naman pala Opo. Wala ako, sir.
I-deny mo Wala po yun, Nay. Matagal na po tayo hindi nagkikita, Nay. Sa akin naman, okay lang kung i-deny mo. Wala. Pero, sana kahit hindi mo aminin, meron naman nangyari kahit wala naman sa pilitan, hindi naman tayo wala po. nagpilitan. Pero, Okay, Nay, kailan po yung huling nangyari sa inyo? May nangyari sa inyo? 2019 lang po nung nandun kami sa Palmera po. 2019, matagal na po. Nung Pero nandun, may nangyari po. Okay. Sige. So, Nung nandun po yan kami- pala, Sir John. Sir, wala may po, nangyari sir. sa inyo, di, Sir, syempre. 2019, nasa Marikina po Hindi ako naman nun, sir. papapayag si nanay na may mangyari sa inyo kung walang namamagitan sa inyong dalawa. 2019 po, nasa Marikina po ako nun, sir. Thank you, duty po. So, dinideny mo na may nangyari sa Sir, inyo. wala po nanay? talaga, sir. dinideny mo, bahala ka. Isa na Kung po gusto kasi- mo, kunin ko pa ebidensya ko. Pero hindi Sige ko po, na kunin mo po. hindi Ano ko po na ebidensya kailangan mo? na iano ko sa iyo dahil hindi mo tatanggapin ngayon kung para gusto mo kung magkaayos na lang tayo. Nanay, gusto mo makipagbalikan? Hindi naman po si Rafi na Okay, gusto gano'n. mo bawiin. Okay, base sa mga resibong ipinasinta ni nanay sa atin dyan, magkano lahat ang naipadala niya dito kay John Rosel? Idol Rafi, mga nasa 200,000 daw po. 200,000. Sir John, umabot po ng 200,000 and I would assume hindi naman po one time yan, maraming Yes, sir. beses ka pinadalahan. So sana sir, kung wala ka talagang pagtingin kay nanay at sabi mo motherly lang, love ang meron ka for her, Yes, sir, sinabi ko po sa kanya yun, sir. sandali lang, siya ay tumutulong lang sa iyo. Sana sir, hindi mo na tinanggap. Ano ba ang trabaho mo sir? Matanong ko lang. Ngayon po, sir, wala, sir. Bala ko po mag-abroad Hindi, ngayon, sir. pero sir, meron 200,000. Siyempre, admit mo yan dahil may resibo, tama? Yes, sir. Nakapagbigay sa'yo mga total 200,000 si nanay, more or less. Sa palagay mo, ang isang tao magbibigay sa iyo ng basta-basta na lang ng 200,000 katulad ni nanay nang walang dahilan. Hindi naman magbibigay si nanay na kasi naawa lang siya sa'yo, gusto niyang tumulong. Yes, sir. Sana, sir, hindi mo na pinagtatanggap yung mga pinamimigay niya. Yes, sir. Kaya nga po ako dito ngayon, sir, para mangingi po ng Sana, tawad nung kay kinunan nanay. kanya ng bahay, doon pa lamang, kung talagang wala kang gusto, kung wala ka talagang amor sa kanya, at sabi mo, si nanay, maaaring may gusto sa'yo, naginip, at ikaw, wala naman talagang pagtingin sa kanya. Sana hindi mo na tinanggap yung alok na kunang ka ng bahay. Tapos tinustusan kanya, sir, inalagaan kanya. Sana tinanggihan mo yun kung talagang wala kang pagtingin kay nanay. Kung wala kang intensyon. Well, I'm sure wala kang pagtingin kay nanay na. It's very obvious na. Pero kung wala ka talagang, kung malinis talaga ang iyong intensyon, yung pagkatao towards nanay, hindi mo na sana pagtatanggap yun. Yun lang yun, sir. Attorney JV. Yes po, Idol. Alright. Wala akong nakikitang violation kung tutusin sa batas. Am I right? Anong takeaway mo dito? Idol, ang nakikita ko po dito, Idol, is talagang nagbigay si nanay kasi minahal nga po niya etong si John Rosel, ngunit pinagsamantalahan po ni John Rosel yung kahinaan ni nanay. Now, insofar po as yung legal proceedings or claims na pwede pong i-file ni nanay, ang nakikita ko dito, Idol, civil case. Aha. Meron civil pero hindi criminal. Criminal, parang mahirap po siyang ipasok. Ang tinitignan ko pag criminal po, Idol, is yung deceit. Pero parang mahirap din po siya, Idol. Insofar as civil, yun yung mas malakas, makakahingi ng danyos po si nanay kasi yung ginawang injury sa kanya ni John Rosel sa panloloko niya, sa pagsasamantala niya, in such a way na contrary to public morals yung ginagawa ni John Rosel. Kahit walang batas, kumbaga nasaktong nagde-declare na criminal yon, pero nire-recognize po natin na may mali dun sa mga nangyari. So pwede mag-file ng civil case? Civil case, yes po, Idol. Okay, para ma-recoup niya, mabawi niya yung mga pera ibinigay niya kay John Rosel na siyempre nagastos ni John Rosel and very obvious na sa atin ngayon na yung pagtanggap niya ng pera kay nanay, yung panamnanamantala. Okay. Sir John, meron ka rin kaso. Sabi nito ni JV, pwede kang file ng civil case. Ano pong reaksyon nyo? Nangingi po ako si nanay. Kaya nga po yung nangingi po ako ng tawad kay nanay kung ano man po yung nagawa kong mali sa kanya o kung ano po yung nararamdaman niya.
Nay, pasensya na ho, Nay, kung ganun po yung naramdaman nyo, kung na-misinterpret nyo po yung kabaitan ko po sa inyo, kaya pasensya na ho, Nay. Nag-live-in ho pala kayo ni nanay. Gaano katagal? Hindi po, sir. Hindi po kasi live-in po talaga, sir. Okay, sige, hindi live-in. Pero nagsama kayo sa isang bubong for several days. Yes, sir. Kasi yes, sir. Kasi wala pong matuloy. Okay, so ilang araw po kayo nagsama sa isang bubong na si nanay ang nag-upa? 9 days po ata yun, sir. 9 days. Yes, sir. So, sa loob ng 9 days, magkasama kayo sa isang bubong at magkasipin kayo sa kama. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Magkatabi po kami, sir. So, therefore, nag-live-in nga talaga kayo for 9 days. At magkasipin kayo sa kama dahil kung talagang walang kayong relasyon, walang kaano-ano at dinideny mo na nothing happened to you, in the first place, hindi ka sana sumama kinanay sa isang bubong, lalo't pa for 9 days, magkatabi kayo sa kama at magkatabi kayo matulog sa gabi. Doon pa lamang indikasyon na yon na talagang may nangyari sa inyo. Ikaw ay tinatanggap mo si nanay sa buhay mo. Sir Rafi, Sir Rafi. Kapalit ng mga kabaitan niya at pagtutulong-tulong sa iyo. Kasi hindi ka naman kikisipin sa kanya, sir, kung ayaw mo talaga sa kanya. Sir Rafi? Nanay lang po talaga turing ko po sa kanya. Yun po yung sabi ko sa kanya nung una pa lang po, Nanay Griselda, nanay lang ho talaga turing ko sa inyo. Kaya nga, sir, kung nanay nga lang turing mo sa kanya, hindi ka magsisiping sa kanya for 9 days. Ikaw na mismo nagsabi, magkasiping kayo, matulog kayo sa gabi for 9 days kasama. Di ba? Hindi naman ako maniniwala, sir, na wala nangyari sa inyo doon. Wala po talaga, sa loob ng 9 days na yun. Sir, sabihin niyo po sa pagong yun, huwag po sa akin. Hindi ako maniniwala. Kasi kung walang nangyari sa inyo, di in-stop na sana yung pagbibigay. The fact na continue siya pagbigay kasi may nangyari sa kanya, nag-deliver ka doon sa in-expect niya. That's why she kept on giving more. Ganun lang po yun. Sige, sir. So pinaasa mo ng pinaasa si nanay. Ngayon, nung natuyo na si nanay, wala na siya maibigay sa iyo, blinak mo na siya. Hindi, yung dahilan po kasi ng pagkabalak nun, sir. May dahilan po kasi yun, sir. Kasi siyempre, nangungulit na siya. Di ba? Hindi po, sir. Wait lang po. Ngayon, lumabas na yung turing mo kulay kasi wala ka na mahut-hut sa kanya. Di, siyempre, blinak mo na siya. Nakukulitan ka na sa kanya. Hindi, sir. Iba po yung dahilan, sir. Ano pong dahilan? Kasi nang time po kasi nun, sir, pinipilit niya po talaga, sir, na i-chat ko siya ng i-chat. Parutual ko po sinasabi sa kanya na wala ho talaga akong cellphone. Paano nga po kita matchat? Kaya po, binlock ko po siya. Pero alam niya naman po yan, pag binablock ko po siya, alam niya po na binabalik ko rin po agad kinabukasan. Tulad po nang nangyari po. Paano kanya? Okay, so ibig sabihin may cellphone ka kasi nagchat ka niya. Mama ko po, o cellphone po ni mama ko. Kasi ang gusto niya po mangyari, sir, i-chat ko siya ng i-chat. So, ibig sabihin, itong mga nangyari sa inyo nanay, alam ng mama mo, parang pati mama mo, mukhang... Sir, hindi po alam ni mama na andito po ako, sir. Yung ate ko lang po. Pero alam ng mama mo na itong si nanay ay nagbibigay ng pera sa iyo. Alam niya po, sir. Oh. Pero anong nakaraan lang niya po alam, sir? Sandali. Wala siyang in-advise sa iyo na anak. Meron naman po, sir. Meron naman po. At may asawa ka, bakit ka nakikipag-live-in dyan? O bakit ka nakikipag-chat dyan? O bakit ka tumatanggap ng pera dyan? Hindi ba in-advise ka ng nanay mo? Meron naman po in-advise, sir. Oh, anong sinabi ni nanay mo sa'yo? Na ano lang po na baka hindi po ako maano dyan, baka mareklamo, ganun. Yun po yung nangyari. Oh, yun naman pala eh. Kaya nga. Oh, sana you took your mom's advice. Pero na baka mareklamo ka dyan. Kaya sandali lang, kaya tigilan mo na pagtanggap ng pera sa kanya. Yes, sir, tigilan mo na yung pagpaparamdam-ramdam sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng nanay mo. Yes, sir. Yan po yung gagawin ko, sir. So, gagawin mo. Tapos na, naibigay na ni nanay yung mga pera niya. Naubos na yung kanyang 200,000 sa'yo. Pati bahay niya, nasaan lang. Nay. Sir? Ano pa po yung mga pera, ano pa po yung mga ari-arian yung nasanla nyo? Yun lang po, alahas ko tsaka cellphone po. Hanggang ngayon, di ko pa ho natubos gawa ng nung sinabi niya na kailangan niya po ng mag-apply ng trabaho doon sa... Kaya, imbis na matubos ko, sir, inadala ko siya sa kanya. Ito nga po yung sabi ko sa iyo kanina, Nay. Kung ano po yung nahiram ko sa iyo, Nay, buwan-buwan po, magpapadala po ako sa inyo, Nay, para unti-unti po mababalik yung pera na ginastos nyo sa akin, Nay. Ayun po, Nay. Kaya, pasensya na po talaga, Nay. Sana mapatawad mo ako, Nay. Kung bayaran mo ako. Ako po, nababayaran po kita buwan-buwan. Paano ako makakasigurong magbabayad ka sa akin? Tiwala lang po kayo sa akin, Nay. Pero bago ang bayaran, tatanungin kita, John Russell, may trabaho ka ba? Paano ka makakapagbayad sir, kung wala kang trabaho? Inaantay na lang po namin yung tawag ngayon, sir, sa agency, sir.
So mag-OFW ka. Opo, nakapagpasa na po kami ng requirements lahat po. Ay, hindi, harangin kita. Harangin kita kung ganun. Kasi walang kasiguraduhan. Tama nga naman. Baka tumakas ka na. Or on the other hand, pag naging OFW ka na, syempre may trabaho ka na, baka makapagpadala ka na nga. So, Nay, okay lang ba sa iyo na magkakaroon kayo ng pirmahan na pupunta siya sa abroad and wag ka na magbigay ng pera at pagdating doon sa abroad, then obligahin natin po siya kasi nagpirmahan kayo na magpadala installment para doon sa mga utang niya o yung mga naibigay mo sa kanya. Payag ka, Nay? Payag naman po ako, Sir Rafi. Basta, kasi ang salita po, madali lang naman humangako na magbabayad, magbibigay. Kung wala naman, kung siya madaling magsabi na babayaran niya ako, paano po ang gagawin para maobliga din ho siya? Nagkakaroon nga po ng pirmahan. John Razel, saan po kayo magtatrabaho sa abroad? Abroad po, Taiwan ho, sir. Ay, Sa Taiwan kayo. First time pa lang po, Sir Rafi, mapaalis kung sakali. Kasi lang, ang inano ko lang po, sir, ang sabi niya, aalis na nung 13. Tapos, hindi, sinabi niya 15. Hindi rin pala, wala pa rin pala Hindi po kasi natuloy-tuloy yun schedule. na eh. Hindi po natuloy-tuloy. Sabi niya, schedule na nila nung Lunes, wala rin naman. Yung pala nasa Isabela po, sir. Sana sinabi niya ang totoo, na nasa Isabela, akala ko po, nandito May na siya sa sinasabi ko lang po sa inyo Maynila. yung totoo, Nay. Kasi Wala ka naman sinasabi sinasabi sa ko po sa akin inyo na hindi po natutuloy. Tinatanong kita kung nasaan ka, sasabihin mo, nasa Isabela ka, nasaan ka, nandito ako sa Maynila. Yan naman lang ang sinabi Nasa mo Isabela sa po ako akin kahapon eh. Kakarating lang ko lang po Alam dito. mo, ako, nagsisinungaling man ako na wala akong pera na, wala akong nahiram na pera. May dahilan ako na wala akong talagang nahiram. Pero ikaw, nagsinungaling ka ng gusto sa akin. Pero binaliwala ko lang yun JR. Kaya hindi naman kita Hindi na masisisi. Pero yung huling mo, nanghiram ka nga ng pera. Sabi mo, bumili ka na ng cellphone mo. Sinabihan mo ako ngayon na masama ang loob ko sa iyo dahil hindi mo ako tinulungan. Alam ko naman na may pera ka. Sabi mo, sabay block mo sa akin. Hindi Kasi sana gusto mo kasi mangyari. Oo, Nay. alam Chat mo kita ng naman chat, na Nay. ano. Wala nga ako pong pambili ng cellphone. O, ikaw na rin ang nagsabi na meron ka nakuha. Kaya nga, Nay, gusto nga, pupunta na sana ako ng home credit nun, Nay. Sa home credit pala, may At saka yung ginagamit mo cellphone, sabi mo nakiki-online ka lang. Sa mama mo rin pala Sir John, Yes, sir. paano kung makakautang sa home credit kung wala kang trabaho? Siyempre, home credit, magpapautang yan sa kondisyon na ikaw ay may pambayad at yung pambayad ay manggagaling sa trabaho, wala ka naman trabaho. So ano yung pagbabayad mo? Mangutot ka na naman sa ibang mga lola. Hindi po, sir. Yun nga po, sir. Di po nga nakakuha, sir. Sir, dapat sir, alam mo, Sir John, at yung Yes, mga sir. katulad mo, magbanat kayo ng buto, magtrabaho kayo. Huwag Yes, sir. ganon. Yung kahinaan ng isang babae, doon kayong pumapasok, kumakana, para kumita. Yes, sir. Ganun po yung nangyari eh. Pinagsamantalahan niyo po yung kahinaan ni Lola. Mag-isa siya malungkot, naghahanap ng partner, naghahanap ng pagmamahal. Akala niya dumating na yung knight in shining armor niya na tao, na lalaki. Kaya bumuo siya sa iyo. Kaso yung pagbuhos niya pala sa iyo, ang kapalit pala noon, buhos ng sama na loob. Yes, sir. Kaya nga po ako dito, sir, para humingi po ng tawad kay nanay. Ganito na lang po, siguro kung akong tatanungin, Attorney JV, walang kasiguraduhan, nagsinungaling na pala ito. Kasi kanina sana pahig ako magpirmahan, pero ilang beses na pala nangako siya kay nanay na magpupunta sa agency, etc. Kakatrabaho na, yung pala, puro salita lang. Baka wala talaga itong balak mag-abroad. So yun po kasi sabi ng kasuhan na lang siguro. Yes po. Pero it depends on nanay. Humingi ng sorry, tatanggap mo yung sorry o kasuhan mo na lang, tuloy na natin yung kaso. Idol Rafi, nagpatawag lang tayo saglit ng medic kay nanay. Sige po, Nay. Medic? Opo. Bakit? Sumamang pakiramdam ni nanay? Medyo emotional po siya, Idol Rafi, at sumhawak po siya sa kanyang dibdib. Dibdib. Opo. Okay, tumawag tayo ng Opo, dyan. nandito na po yung medic, nandito na po, tabi na po ni nanay. Kinakausap na po. Kung ako kay nanay, kasampa na ng kaso itong si John Russell.
Actually, Idol Sinungaling Rafi, na pala to. opo, na-mention po ni nanay kahapon na ang gusto nga daw po sana niya nagawin ni John Russell ay lumuhod at humingi daw po ng sorry sa kanya. Yun po yung sinabi ni nanay. Tapos natanggapin na niya. Okay, sige. Kaya humarap din po si John Russell dito sa tanggapan natin. Sige. John Russell, request ni nanay, mag-sorry ka at lumuhod daw sa kanya for whatever it's worth. Nanay, gusto niyo daw po ba na? Ma'am Russell, na sumasama na Sir Russell, sumasama ng loob ni nanay. Lumuhod ka raw at humingi ng sorry. Umihingi po siya ng na iurong ko po ang reklamo ko po sa kanya. Sa Nay, nabanggit mo raw sa amin kahapon na kapag mag-sorry siya at lumuhod, papatawarin mo na, Nay? patatawarin ko naman po si Rafi para makaalis siya, para makapagbayad po siya ng utang. Ganun lang naman, hindi naman ho ako matigas na tao para hindi mapagpatawad ng taong kahit ganun naman ho nangyari sa akin, sir. Dahil nga minahal Pero sabi niyo na, pero sabi niyo na dahil minahal ko nga sa pamilya ko, sir. Itinalit ko nga ang pamilya ko dahil lang sa kanya kahit hindi kami nagkasama. Patatawarin ko naman, sir, para makaalis na po siya. Nasa kanya na din. Pero sa akin lang sana, hindi naman ako, sir. Pero Nay, yung request niya na kailangan mag-sorry at lumuhod. Russell? Pwede naman po, hindi siya lumuhod sa harap ko. Basta maayos lang po ang namin dalawa. Hindi, kasi yung hiningi ni Nanay Sherry, parang pataimtim na pagsisisi. Pero kung yung pagluluhod niya at pagsusori, wala rin, hindi naman seryoso, wag na lang. Opo. Diba? Erlyn, magandang hapon. Maganda po hapon po, sir. Si Nanay po, sabi niya, pinapatawad na niya itong si Russell na hindi na siya magsampa ng kaso dahil parang payagan niya ito makapag-abroad at siyempre pag nakapag-abroad na, makapagbayad sa kanya. Kayo po bilang anak, ano pong reaksyon niyo dito sa mga nangyayari, ma'am? Sabi po daw kasi nung isang ate ko kung magkakasundo man sila, pero sana may kasulatan sila na siguradong magbabayad po siya ng utang niya. Yun po ang gusto ng ate ko. Okay, so magkakaroon ng pirmahan. Opo. Yun po ang gusto ng ate ko kasi yung interest po nung pagkatubos niya ng bahay, malaki-laki rin po eh. Ito, Jerry, kasi nakikita ko, anong klaseng pirmahan ay magpipirmahan sila sa barangay? Is there any other way na para maging patunayan po na matibay yung pirmahan nila? Attorney po siyang magbayad. Yes po, Idol. No, we can draft yung agreement between kay Nanay Crescencia at kay John Russell. We will have it notarized, Idol, para maging public document siya. Ibig pong sabihin, there is presumption at hindi na mabigat yung kailangan natin pag umabot sa korte later on i-implement natin, hindi na gaanong kahirap patunayan yung agreement nila. Okay. So kapag hindi siya nagbayad at maglalagay siguro tayo ng date doon kung kailan ina-expect ni Nanay na mag-umpisa ng bayad at kapag hindi natupad yun, pwede nang gamitin evidence sa korte yun at mapapadali na yung kaso. Tama? Is that what you say? Opo, Idol. Bale, lalabas parang mag-i-implement na lang po tayo, Idol, ng kontrata, ng terms ng contract. Alright. John Russell. Hello, sir. Hindi ka na muna ididimanda ngayon Yes, sir. para makalabas ka papuntang abroad. Kasi pag dinimanda ka, hindi ka makaka-abroad. Malamang maharang. So, ngayon, magkakaroon kayo ng pirmahan. Yung sabi ni Atty. JV. Ano sa palagay mo? Yes, sir. Okay, payag. Good. John Russell, Hello, sir. draft na kami ng Yes, sir. kasi bago umuwi ng Isabela sa Atty. JV, magda-draft na ng agreement at pipirmahan mo, magkakapirmahan at inotorize yun. Tama, Russell? Yes, sir. Sir, kasi ang hindi ko lang po magawa ng kagustuhan ni Nanay. Yung sabi niya po sa akin kahapon, na-chat ko po daw siya pag naka-abroad niya po, hindi ko po magawa kasi wala lang po akong cellphone. Baka hindi niya po maintindihan yan. Wala kang cellphone, so ang gusto mo, bigyan ka niya ng cellphone para meron ka pang pa-chat sa kanya. Hindi, sinasabi ko lang po, sir. Kasi Hindi ka kasi paulit-ulit mo sinasabi yun na wala kasi akong cellphone para ako makapag-chat sa kanya. Then gumawa ka ng remedyo. Yun nga, sir. Hello po, sir. Mag-remedyo kasi, sus na kalalaki mong tao, ang lakas-lakas mo, 22 anyos ka, ang laki ng katawan mo, malakas ka pa sa kalabaw. Mag-remedyo ka. Remedyo meaning, magtrabaho ka dyan, maghanap ka ng trabaho, part-time o whatever.
I mean, sir, hindi po ako... Ibenta mo sapatos mo, ibenta mo yung brief mo, Yes, ibenta sir. mo kung ano yung pwede mo may ibenta hanggang sa makaipo ka, makabili ka ng simple na cellphone. Ibig ko nga sabihin, sir, na hindi agad ako makakapag-chat sa kanya, sir. Hanggat hindi pa ako nakakabili. Sir, sabi mo merong cellphone yung nanay mo, di manghiram ka muna ng cellphone sa nanay mo. I mean, sir, pag nakalis po ako, sir, hindi ako, sir. Well then, sir, magremedyo ka. Yeah, kaya nga Kung po, gusto, sir. maraming paraan. Gumawa ka ng paraan na para magkaroon ka ng cellphone na para may chat mo siya. Yes, sir. Siyempre, kukumustahin niya kung hindi ka nakapagbayad, sasabihin niya sa iyo na yung bayad hindi ko pa natatanggap, etc. So, kailangan talaga may communication kayo. Yes, sir, yun po yung So, yung gagawin ko, sir. pagpaparinig mo kanina pa, sandali lang sir, paulit-ulit ka na paano ka makapag-chat walang cellphone. Para bang nagpapahiwati ka na naman, nabigyan ka ni nanay. O baka gusto mo magbibigay pa sa inyo. Ay, hindi Si po, Shari. Willing ka ba, Shari, magbigay ng cellphone dito? Ay, hindi na, Hindi idol. Hindi po yung ibig kong sabihin, sir. Ayoko, idol. Baka kaltas pa Bakit? sa sahod ko yan, idol. Baka kung anong masanla mo, Shari, Masanla ako, idol. So ayaw mo magbigay. O yan. Siyempre, dala na lahat dito kay John Russell. Sige, ganun na lamang siguro. Magpipirmahan kayo Yes, at sir. magdadrop si Atty. JV. Na ngayon, doon po sa gusto mo magkaroon ng cellphone, ang pinakamagandang gawin mo, John Russell, maghanap ka ng trabaho. Yes, sir, yes, sir. Yung nga po yung gagawin ko, Kapag sir. nakapaghanap ka ng trabaho, then pwede ka nang pumunta doon sa may binabanggit ka na gusto mong mag-utang doon sa isang kumpanya. Yes, sir. Pautangin ka na siguro kasi may trabaho ka na eh. Yes, sir. Walang magpapautang sa iyo ng lending company kung wala kang trabaho. Wala talaga. Yes, sir. Okay? Maliban na lang kung ikaw ay merong collateral, meron kang isanla, pumunta ka na sanlaan. Magkakaroon ka ng papautangin ka ng pera. Di ba? Wala ka bang ari-arian ngayon? Wala ka bang motor? Wala, sir. Maghanap ng trabaho. Yes, sir, yes, sir. Yung nga po yung gagawin ko, sir. Sige, ganun na lamang. Atty. JV, thank you sa iyo, Russell, sa pagpunta dyan. Thank you din, sir. Huwag ka muna umalis. Yes, sir. Mag-usap kayo ni attorney. Nay, humingi po siya ng patawad sa inyo. Gayon pa man, nanay, gagawa po tayo ng kasulatan para po tumupad po siya sa usapan po ninyo since ayaw nyo nga pong mag-file ng kaso sa kanya. Ano po ang gusto nyong imensahe po sa kanya ngayon, nay? Sa akin man, may hindi ko po alam. Sabihin mo, Ang buwan-buwan po akong bibigay sa ng hulog. Pero di naman ganun kalaki yan. Paano ako makakasiguro? Hindi, gumawa po Yeah. siya ng kasulatan. Hindi ko naman ginawa ito dapat sa iyo eh. Dahil alam kong kahihiyan natin parehas to. Pero nagawa ko lang dahil sa ginawa mo sa akin. Hindi mo ako blinak. Wala dapat nangyari ito. Hindi sana dapat nangyari ito eh. Naiya rin ako sa sarili ko. Pero ngayon, patatawarin kita. Pero pangako mo sa akin. Opo, Nay. Salamat. Bayaran mo yung sinabi ni Ilby. Opo, Nay. Para walang problema. Kung hindi ka tumupad sa usapan, siya na magre-reklamo uli sa'yo para hindi ka na makalabas ng bansa. Opo, Nay. Habang panahon para sa'yo. Ay, sensya na po, Nay, talaga, Nay. Minahal nga kita kahit hindi mo ako itinuring na Pinalit ko pa nga ang pamilya ko para sa'yo. Hindi mo yun naiintindihan. Dahil sakripisyo ginawa ko naman para kahit hindi tayo magkatabi ng ilang taon, kahit ilang araw lang naman tayo buwan na nag-asama sa isang doon kay sir. Wala ka naman sa akin, hindi naman kita pinilit. Hindi naman tayo nagpilitan. Ginalang ko rin naman dahil ako may edad na ako, nisip ko rin naman, hindi naman kita ni-rape, hindi naman kita pinilit. Pero ako nasabi ko lang sa kanila talaga naman, kahit minsan may nangyayari din naman minsan. Hindi lang naman minsan, kahit naman i-deny mo, wala na rin yun. Sorry po talaga, Nay. Kaya ma'am, aminin ma'am, may nangyari din naman na para sa mag-asawa rin. So, nagsiping po kayo, nanay? Isang, mga lang po naman yun na. Sana huwag kang magagalit, Jay. Ilang beses po yun, nanay, na nagsiping po kayo? Lang naman po yun. Mga dalawa lang siguro, ma'am. Gaya nga sabi ko kanina, sana mapatawad mo ako sa mga nagawa kong mali sa'yo.
pagpasensyahan mo na ako, Nay. Kung di ko na ibalik yung nararamdaman mo. Pangako ko sa inyo, Nay, yung mga, kung ano may yung utang ko sa inyo, kung magkano may yung utang ko sa inyo, unti-unti ko pong mababayaran yun. Pero hindi po ganun kalaki yan, buwan-buwan. Hindi ko naman sinasabi na agad-agad mong mabayaran. Dahil ayaw kong gawin yun, pero ginalit mo ako eh. Mahabang panahon ako nag-ano sa'yo, pero ba't mo nagawa sa akin na ginanon mo agad ako? Sana hindi mangyari ito, JR. Pasensya ka na. Salamat po, Nay.